Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-usapan natin ngayon kung paano natin maiiwasan ang anxiety symptoms. Okay guys, ako ay nakaranas ng anxiety. It's been more than 4 years na akong nakakaranas ng anxiety. So, sa tagal ko nang nai-experience ang anxiety, nagkaroon na ako ng knowledge, nagkaroon na ako ng idea, at nagkaroon na rin ako ng tinatawag nilang how to cope up yung anxiety ko. So, for my daily basis, pag nagkakaroon ako ng mga anxiety symptoms, nagiging parang normal life situation ko na lang yon, compare noong una kong naranasan ng anxiety. Okay guys, paano natin malalaman or paano natin gagawin para maiwasan natin yung mga anxiety symptoms na nararanasan natin mostly every day? Okay, meron akong linagay dito. Meron tayong tinatawag na 5F. Okay guys, 5F, tandaan nyo to guys. Sa anxiety, meron tayong 5F, meron tayong fearing or yung takot, meron tayong fight, kung paano natin labanan yung mga simptomas na nararanasan natin everyday. And then yung fix, F, which is fix, o paano natin mafi-fix or paano natin aayusin yung anxiety symptoms natin. And then focus, paano tayo mag-focus sa mga nararanasan natin. And then frustrated, of course sa mga nararanasan nating mga simptomas, nagkakaroon tayo ng frustration. Okay, explain ko sa inyo guys kung bakit tayo nagkakaroon ng anxiety. Kung bakit bumabalik-balik yung anxiety natin. Kahit na guys, nagkaroon tayo ng development or nagkaroon tayo ng development sa anxiety natin, kumpara doon sa unang naranasan natin, nagkakaroon tayo ng hyper-focus. Ibig sabihin, guys, yung hyper-focus, pagka naranasan na natin kasi, sa susunod, mas natatakot tayo, di ba? So, pagka nagkakaramdam tayo ng mga any symptoms na nararamdaman natin, nagfo-focus tayo sa kung ano yung nararamdaman natin. So, ang nangyayari guys, pag nakafocus tayo sa kung ano yung mga nararamdaman natin, nagkakaroon ng another set of anxiety symptoms. Meaning, nagkakaroon ng more symptoms yung nararamdaman natin kasi nagkakaroon tayo ng hyperfocus. Ibig sabihin, masyado nating pinofocus yung nararamdaman nating isa, dalawa, or tatlo, nadadagdagan pa. Ito guys, nangyayari kasi sa atin, kasi sa akin, according sa my experience ko, nung nagkaroon ako ng anxiety, matindi. Nagkaroon ako ng mga panic attack, blurry vision, nagkaroon ako ng sakit ng ulo, iba-ibang klaseng sakit ng ulo na parang may kasamang mga vertigo, migraine, cluster headache. Marami akong naranasan tungkol sa pananakit ng ulo. And sa experience kong yun, pagka nakakaranas ako after na nung naranasan ko yun, nung naka-recover ako ng konti, pag umaatake yung anxiety ko guys, pag may naranasan na naman ako, parang bumabalik ulit ako into zero, back to basic. So, nagkakaroon tayo guys ng hyper-focus na tinatawag. Big sabihin nun ay nakafocus na naman tayo sa kung ano yung nararamdaman natin, kaya nararamdaman natin, nadadagdagan na naman yung mga simptomas na nararanasan natin. So, tandaan natin guys na sa anxiety is para siyang alarm na kung dumating na naman yung anxiety symptoms natin, para siyang alarm na parang yung, hey, wake up, nandito na naman ako, ganon. So, tandaan natin guys, itong alarm na tinatawag. Meron akong ginawa, alarm meaning acknowledge, label, accept, refocus, and move on. Tandaan natin guys na tayo bilang isang anxiety sufferer, tandaan natin na ang anxiety is alarm. Meaning, A is for acknowledge. I-acknowledge natin na ang anxiety ay nandyan na. Ang anxiety ay naging part na siya ng buhay natin. Pangalawa is label. Okay, ika-categorize natin, label natin na ito ay yung simptomas na ito ay kasama rin siya sa anxiety. And then accept. Yun yung pinaka-importante guys. Accept na ang anxiety is just only an anxiety. Nagmamanifest lang siya sa katawan natin yung mga physical symptoms, pero mawawala din siya.
And then, next one is yung R is for refocus. Refocus, pag bumalik ulit siya, yung mga any symptoms na nararamdaman natin, mag-focus ulit tayo. Kung ano yung ginawa natin dati, kung paano tayo naka-cope up or naka-recover, balik ulit tayo doon. Refocus, focus ulit kung ano yung mga dapat natin gawin, kung ano yung mga hindi dapat natin gawin. And then, next one, M is for move on. Move on, guys. Kailangan you have to move on. Kung nandyan ulit, hayaan mo. But you have to move on. Do not go back. Huwag kang bumalik sa mga iniisip mo dati na mga weaknesses natin. Move on and live your life. Ibig sabihin, mamuhay ka ng parang normal na tao. Ganon. Kasi minsan guys, sa dami ng mga sintomas na nararamdaman natin, parang hindi na normal yung buhay natin, di ba? Pero kailangan natin mag-move on na pwede pa tayong mamuhay ng kagaya ng ibang mga walang mga anxiety. Tayo guys, yung mga nakakaranas ng mga anxiety symptoms. Lahat tayo guys may anxiety, pero yung iba na-overcome nila kung paano nila dalhin yung anxiety sa buhay nila. Pero sa mga nakakaranas ng matinding anxiety, mahirap guys kasi napagdaanan ko yan. Pero kailangan natin guys mag-move on. Parang buhay lang yan sa mga nararanasan natin sa iba-ibang anything na nararanasan natin sa buhay, kailangan natin mag-move on. Kagaya din itong anxiety, kailangan natin mag-move on and then mag-focus tayo. So, paano tayo makakaiwas sa anxiety is you have to consider na yung F, yung binanggit ko kanina, na yung F na yon ay part siya ng nervous system natin na nag-i-stay siya kasi nagiging sensitive or nasa-synthesize yung ating nervous system. Ibig sabihin, dahil nakaranas na tayo ng anxiety symptoms na nagmanifest sa katawan natin, which is yung iba't ibang symptoms gaya ng restless, tension, mga tension headache, tension muscle tension, hindi makatulog yung mga insomnia, hindi makakain, nangangayayat, yung mga sweating, yung mga pagpapawis ng kamay, ng paa, yung pagsusuka, sa lahat guys ng nakaranas ng lahat ng mga symptoms, kailangan guys mag-focus tayo sa kung paano tayo makarecover, hindi doon sa nararanasan lang natin na symptoms. Kasi hindi siya guys na parang flu na gagamutin mo para matanggal yung fluoride. Pero ang anxiety is kailangan mo siyang i-focus kung paano mo siya gamutin at kung paano ka makarecover at kung paano mo tanggalin yung anxiety. Yun lang guys ang masishare ko sa inyo bilang isang anxiety sufferer. Sana ka nakapulot kayo ng aral and let's see you guys again on my next video. Bye guys!